Hans POV. Dahil sa kakulitan ni Mommy, wala akong choice kundi puntahan si Demetrio. Naabutan ko pa itong nakayukyuk na sa mesa at halatang lasing na. Parang gusto kong mainis dahil parang si Demetrio lang ang lalasing samantalang ang mga kainuman nito na sila Peter at Uncle Clarence ay wala malang kabakas-bakas na uminom sila ng alak. Uncle, bakit niyo naman siya nilasing? Heist, kagad kong bigkas na makalapit ako. Napansin ko pa ang pigil na pangiti ni Uncle bago nito tinitigan si Demetrio. Hindi namin siya nilasing, nagkataon lang talaga na mahinang alcohol tolerance niya. Iuwi mo na yan, hindi siya pwedeng magstay dito sa mansyon dahil uuwi kami ng resort mamaya. Sagot nito, iuwi? San ko siya iuuwi? Sa kakasama niyang daddy niya, diba? Siya ang dapat mag-uwi sa anak niya. Angal ko. Bakit feeling ko para akong pinagkakaisahan ng lahat? Bakit feeling ko tinutulak nila ako kay Demetrio? Kanina pa umuwi ang daddy niya. Saka asawa mo pa rin naman ang gagong yan. Bahala ka na kung saan mo siya iuuwi. Pwede sa bahay ng mga magulang mo or pwede din sa bahay niyo kung saan kayo nakatira noong maayos pang relasyon niyo. Bahala ka na. Malaki ka na para magdesisyon. Sagot naman ni Uncle. Kung hindi ko lang ito Uncle, kanina ko pa ito binatukan eh. Kaya lang Uncle ko siya, kaya dapat lang igalang ko siya. Naman, kainis. Bigas ko't kagad kong niyugyug sa balikat niya si Demetrio. Hindi man lang ito natinag at mukhang napapahimbing na ito sa pagtulog dahil sa kalasingan. Tulungan ka na namin na dalhin siya sa kotse. Uuwi na din mamaya-maya sila Peter. Kaya iuwi mo na din niyang asawa mo. Muling wika ni Uncle at halos sabay pa silang tumayo ni Peter. Pinagtulungan nilang binuhat si Demetrio na noon ay wala ng malay. Mukhang kung saan-saan na ito dinala ng kanyang panaginip dahil sa sobrang pagkakahimbing. Wala akong choice kung hindi sundan na lang sila Uncle papuntang kotse kung saan kaagad nilang ipinasok si Demetrio. Hindi ba pwedeng ipahatid niyo na lang siya sa driver niyo Uncle? Wala ako sa mood na mag-alaga ng taong lasing no? Paano ko sumuka yan? Saka hindi kami okay para alagaan siya. Galit ako dyan at baka kung anong magawa ko sa kanya. Muli kong angal. Umaasa ako na sana mahabag sa akin si Uncle. Ayaw ko na sanang maglalapit-lapit kay Demetrio eh. Baka malayan ko na lang na nasa bisig niya na ako dahil sa traidor kong puso. Pwede mong gawin sa kanya lahat ng gusto mo. Ayaw mo pa niyan. Pagkakataon mo na para makaganti sa kanya kaya huwag mo sayangin ang pagkakataon pamangkin. Bahala ka na dyan at ako na magsasabi kina ate at kuya tungkol dito. Sagot ni Uncle at nagmamadali salang umalis sa harapan ko. Naiwan naman ako nag-aatubili pang pumasok sa loob ng kotse. Demetrio, kainis ka naman. Bakit ka ba naglasing kung hindi mo naman pala kayang ipag-drive ang sarili mo? Pero wisyo ka talaga eh. Sambit ko pa at kaagad na binuhay ang makina ng sasakyan. Ihahatid ko lang si Demetrio sa bahay. Kung saan niya ako itinira dati at aalis din ako kaagad. Wala akong balak na magtagal sa tabi niya at aalagaan siya. Kaya niya ng sarili niya, total naman kasama niya naman sigurong daddy niya. Mabilis kong pinaarangkada ang sasakyan paalis. Dahil wala naman masyadong traffic, mabilis kong narating ang bahay kung saan akala ko magiging tahanan ko na habang buhay. Ang bahay kung saan nabuo ang masasaya at malulungkot na alaala ng buhay ko. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot habang pinapasok kong kotse sa loob ng parking area. Medyo matagal din akong nawala sa bahay na ito pero halos wala namang ipinagbago. Buhay pa rin ang mga halaman na inaalagaan ko noon. Maayos at maaliwalas ang kapaligiran. Pagkahinto ko ng kotse kaagad akong bumaba. Binuksan kong pintuan ng kotse kung saan nakapwesto si Demetrio at muli itong niyugyog. Umaasa ako na magigising ito pero waipek. Good evening, Ma'am Julian. Napabaling ako ng tingin na may biglang bumati sa akin. Sa suot na uniform nito, alam kong isa itong kasambahay. Siguro bagong kasambahay ni Demetrio dahil ngayon ko lang ito nakita. Himala, kilala niya ako kahit na first time pa lang kami nagkita. Bago ka dito? Kagad kong tanong. Nahihiya naman itong tumango. Kung tutuusin, halos kasing edad ko lang siya kaya hindi ko maintindihan kung bakit kumuha ng napakabatang kasambahay ang Demetrio na to. Opo ma'am, 2 buwan pa lang po ako dito. Bale 3 po kami na halos sabay-sabay na na-hire ni Sir Demetrio, sagot nito. Tumango naman ako at sinabihan ko ito na tawagin ang iba pang mga kasama niya para tulungan ako na buhatin si Demetrio. Papasok ng bahay dahil lasing ito. Dumating naman ang medyo may edad na babae at isang medyo may edad na din na lalaki.
Si Aling Pasing na cook at si Mang Henry naman ay gardener. Samantalang ang dalagang kasambahay ay si Rosita daw ang pangalan. Himala, nagawa yatang mag-hire ng maraming kasambahay itong si Demetrio. Noong nagsasama pa kami, isang katulong lang ang kasama ko at isinama ko din noong naglayas ako. Nakabakasyon ngayon si Manang pero sa bahay na ng mga magulang ko, uuwi dahil sa kanya ko lang pwedeng ipagkatiwala si Baby Russell. Tulungan niyo akong buhatin ang sir niyo papuntang kwarto. Lasing siya at hindi ko kaya kung mag-isa lang ako, wika ko. Kaagad namang tumalima si Mang Henry at inalalayan si Demetrio palabas ng kotse. Kaagad namang ibinigay ni Aling Pasing ang request kong face towel at maligamgam na tubig. Balak kong punasan si Demetrio para naman mahimasmasan at maginhawaan siya. Sisiguraduhin ko na muna na maayos ang kalagayan nito bago ko iiwan. Ay, paano ba mag-aalaga ng lasing? Kainis naman. Hindi ko maiwasang bigkas habang dahan-dahan ako naglakad patungo kay Demetrio. Amoy alak ito at nag-umpisa ng kumalat ang amoy niya dito sa loob ng kwarto. Hindi ako mahilig uminom ng alak kaya hindi ko din talaga gustong amoy. Masyadong masakit sa ilong. Demetrio, pupunasan kita ha. Be cooperative. Sambit ko pa sa nahihimbing ng tulog na si Demetrio. Susundin ko na lang ang napapanood ko sa pelikula kung paano magpunas sa lasing. Uunahin ang muka bago ang buong katawan. Pagdampi pa lang ng face towel sa pisngi ni Demetrio, kaagad na itong umungol. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ito dahil sa pasa niya o talagang unti-unti na itong nahimasmasan. Ano man ang dahilan niya, ayaw ko nang bigyan pansin. Kailangan ko na siyang mapunasan dahil aalis na din ako. Baka hinihintay na ako ni Lumomi sa bahay. Isa pa, gusto ko makilala ang bagong girlfriend ng kapatid kong si Carson. Love, my love, nandito ka. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Sambit pa nito kaya napahinto ako sa ginagawa ko. Napatanong pa ako sa aking sarili kung ako ba talagang tinatawag niya sa endearment na love. Baka naman assuming lang ako at ibang babae pala yun. Baka naman si Karil ang hinahanap niya kaya walang dahilan para kiligin ako. Demetrio, umayos ka nga. Huwag kang malikot at mahiga ka lang dyan para matapos tayo. Kunwaring naiinis kong wika. May pahawak-hawak pa siya ng kamay. Hirap na nga ako sa ginagawa ko. Tapos ganyan pa siya. Nanahimik naman ito't hindi nagtagal, bigla tong tumagilid at nakita ko na lang na sumusuka na siya. Para ako napapaso na biglang napalayo sa kanya sa takot ko na baka pati ako'y masukahan niya. Demetrio, ano ba? Ang dugyot mo talaga. Bakit ka sumuka dito sa kwarto? Halos pasigaw kong bigkas. Kung hindi lang sana ito lasing, ang sarap tuktukan eh. Grabing pahirap talagang ginagawa niya sa akin. Ang hirap mag-alaga ng taong lasing. Parang gusto ko maduwal sa baho ng suka niya. Naghahalo doon ng amoy alak at amoy ewan. Basta hindi kaya na sikmura ko, kaya naman dali-dali na akong lumabas ng kwarto. Hihingi ako ng tulong sa mga kasambahay. Aalis na sana ako nang marinig kong boses ni Demetrio. Para itong nahihirapan habang tinatawag ang pangalan ko. Kaya wala akong choice kung hindi balikan siya. My love, Julian, huwag mo akong iiwan. Masakit ang ulo ko. Umiikot ang buong paligid ko, sambit nito. Kahit papaano, kaagad naman ako nakaramdam ng awa sa kanya. Lalo nang bagitin niyang pangalan ko. Na-confirm ko na sa sarili ko na love nga ang endearment niya sa akin ngayon. Parang gusto kong kiligin tuloy. Parang ginanahan tuloy ako na pagsilbihan siya. Nasobrahan nga talaga ito sa alak kaya wala akong choice kung hindi tiisin ang amoy ng buong kwarto at umpisang linisin ang suka niya. Diring-diriman sa suka, wala akong magagawa kung hindi maglinis. Kung hindi ko kasi gagawin, lalo kaming mangangamoy dito sa loob ng kwarto. Humanda talagang Demetrio na to kapag mahimasmasan siya. Sisingilin ko talaga siya sa lahat ng mga pahirap na ginawa niya sa akin. Si Demetrio naman ang hinarap ko nang masiguro ko na nilinis ko ng kanyang sinuka. Nagumpisa ako sa umpisa, pinunasan ko mukha nito papunta sa kanyang leeg. Pero ungo lang naman ang nagiging sagot kaya hinayaan ko na lang. Umayos ka Demetrio ha, huwag kang magpapabigat. Huhubarin ko na yung t-shirt at pantalon mo, wika ko pa. Ni hindi ko nga sure kung magagawa ko pero dahil mag-asawa naman kami at alang beses ko nang nakitang kahubuan niya. Dapat nga wala nang mali siya eh. Normal lang ito kung gagawin ko kay Demetrio. Pupunasan ko lang siya tatanggalin lahat ng saplot sa katawan para maginhawaan siya. Ginawa ko na nga naisip kong gawin. Gamit ang nanginginig kong kamay, inumpisan ko ng hubarin ng mga kasuotan niya. Nagumpisa ako sa t-shirt hanggang sa suot pang baba niya. No wonder kung bakit hinahabol ang Demetrio na to ng Karil na yon. Ang ganda naman kasi ng katawan ng asawa ko.
Nakakapang-init kaagad ng laman na tama ngang naisip ko kanina. Kompleto pa rin ang abs niya. Ang kinis ng balat niya pero lalaking lalaki pa rin tignan. Lalo na masulyapan ako sa bumubukol niyang harapan na natatakipan lang ng kakarampot na underwear. Bukol pa lang ng underwear niya, parang gusto na akong dalhin sa imagination ko sa kabilang dimensyon. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil nakakahiya. Hindi ako dapat nananamantala ng taong lasing. Bala ko din siyang hubaran ng underwear pero mamaya na lang. Pagkatapos ko siyang punasan at baka madistract ako lalo sa alaga niya. Patay mali siya na natapos ko din punasan si Demetrio. Kahit malamig dito sa loob ng kwarto, tagaktak ang pawis sa noo ko. Eto na yata ang pinakamahirap na trabaho na ginawa ko. Pagkatapos ko siyang punasan, hindi na ako nag-abala pang palitan siya ng damit. Tinakpan ko na lang na makapal na comforter ang kanyang katawan at hininaan ang temperature ng aircon. Pagod na pagod ako kaya wala akong choice kundi maupo muna sa sofa habang nililibot ang tingin ko sa paligid. Wala namang pinagbago sa kwarto namin maliban na lang sa isang malaking portrait na nakasabit sa wall. Portrait namin noong kinasal kami at hindi ko alam kung kailan nilagay ni Demetrio yon. Wala kasi ang portrait na yon nung umalis ako. Siguro pinagawa niya nung nilayasan ko siya. Pero bakit? Huwag niya sabihin na totoong pinagsisisihan niya lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya. Sa isiping yon, parang gusto kong maluha. Muli na numbalik sa alaala ko mga masasakit na pinagdaanan ko. Niloko niya ako kaya kung ano ang nakikita ko ngayon, hindi dapat ako basta-basta magpapaniwala. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako napasulyap sa orasan na nasa bedside table. Maayos ng kalagayan ni Demetrio kaya uuwi na lang siguro ako. Marami naman siyang mga kasama dito sa bahay kaya hindi na ako makukonsensya nito kung iiwan ko na siya. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at diretsong naglakad palabas ng bahay. Diretso ako naglakad papunta sa kinapaparadahan ko ng kotse at kaagad na napakunot ang noo ko nang wala ng aking kotse sa parking area. Lumingali nga pa ako pero sa dami ng kotse na nakapark dito sa garahe, yung kotse ko talagang nawawala. Ma'am, nandito po pala kayo. May iutos po ba kayo? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni ng marinig kong boses ni Aling Pasing. Tinitigan ko ito bago ko to sinagot. Nasaan ang kotse ko, Manang? Diyan ko lang yun pinark Sagot ko naman. Saglitong hindi nakaimik kaya tinitigan ko to. Ginamit po ni Sir Randy, ma'am. Sagot nito. Kagad na nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sa dami ng kotse na pwedeng gamitin dito sa garahe. Kotse ko pa talaga? Ano bang nakain ng biyanan kong yun? Bakit niya pinapakailaman ang kotse ko? Haist, anong gagawin ko nito? Paano ako makakauwi kung wala akong kotse ko? Hindi naman pwedeng mag-commute ako dahil mahalaga sa akin ang kotse na yon. Regalo sa akin ni Daddy yon at ayaw ko na sanang ipagamit sa iba. Masamang-masama ang loob ko nang muli ako naglakad pabalik sa kwarto namin ni Demetrio. Wala akong choice kundi hintayin si Daddy Randy na muling makabalik. Sinabi sa akin ni Aling Pasing na tatawagin niya daw ako kung sakaling nakauwi na si Daddy Randy. Kainis, hindi ko akalain na pakialamero pala sa gamit ng ama nitong si Demetrio. Hindi ko akalain na sinami-dami ng kotse ni Demetrio na hindi nagagamit, kotse ko pa talagang nagawa niyang gamitin na hindi man lang nagpapaalam. Wala akong choice kundi ang mahiga muna sa sofa. Habang hinihintay si Aling Pasing nakatukin ako, bumili lang naman daw ng gamot si Daddy Randy kaya makakabalik din daw kaagad. Hindi ko naman akalain na sa pagkahiga ko palang kaagad na akong dinalaw ng antok. Hindi ko natuloy na malayan pa na nakatulog na pala ako. Nang magising ako, hindi ko maiwasang mapakunot noo dahil maayos na ako nakahiga sa kama. Mataas ng sikat ng araw na pumapasok mula sa bintana kung saan nakahawi ang makapal na kortina. Wala sa sariling babangon na sana ako pero muli din natigilan ang maramdaman ko na may isang matikas na bagay ang nakayapos sa akin. Love, masyado pang maaga. Matulog pa tayo. Narinig kong sambit ng walang iba kung hindi si Demetrio. Pausang boses nito kaya nagtataka ko napatitig sa kanya kagad na nagkasalubong ang aming mga paningin, halata sa kanyang mga matang antok at nagising lang. Siguro ito nung nagtangka akong bumangon. Anong ginawa mo sa akin? Pakawalan mo nga ako? Angil ko sa kanya. Parang wala naman itong narinig at lalong hinigpitan niya ang pagkakayapos sa akin. Parang gusto ko na namang mag-alburuto habang pilit na kumakawala sa pagkakayapos niya. Demetrio, ano ba? Tanghali na, uuwi na ako. Nainis kong bigkas sa kanya. Parang wala naman itong narinig hanggang sa narinig ko na lang na mahina na itong naghihilik. Gustuhin ko mang kumawala mula sa pagkakayapos niya pero mas malakas siya sa akin. Masama man ang loob ko,
Wala na akong nagawa pa kung hindi ang muling ipikit ang mga mata. Bahala na, hindi naman siguro ako gagawa ng masama ni Demetrio na to. Maano ba naman ng ilang oras na pananatili sa tabi niya, kaya hayaan ko na lang muna siya sa trip niya hanggang sa magising siya. Muli akong nagising sa mahinang tapik sa pisngi ko. Nang imulat kong aking mga mata, nagtaka pa ako dahil mukha na ni Mommy Juliana ang una kong nasilayan. Wala sa sariling napabangon ako habang hindi ko maiwasan na muling ilibot ang tingin sa buong paligid. Julian, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Don't tell me na nagkabalikan na kayo ni Demetrio. Tanong ni Mommy. Saglit naman ako natameme. Pilit na inaabsorb ng utak kong sinasabi niya ngayon. Anong ginagawa ni Mommy dito sa kwarto namin ni Demetrio at nasaan ang Demetrio na yon? Bakit hindi niya ako ginising? Mommy naman, sorry po, nakatulog kasi ako. Kuwan kasi uuwi sana ako. Hindi na tuloy pang sasabihin ko na sumubat si Mommy. Nasa ibaba si Baby Russell. Dinala ko siya dito dahil simula ngayong araw dito na kayo titira sa bahay na to. Total man mukhang nagkabalikan na kay ni Demetrio. Kaya panindigan nyo na lang. Sagot ni Mommy, hindi ko maiwasang mapangiwi. Ano bang iniisip nila? Porket dito natulog sa kwarto namin si Demetrio, magdidesisyon na kaagad sila ng mga bagay-bagay na hindi naman lang ako napagpaliwanag. Mi naman, walang nangyari sa amin ni Demetrio. Inalagaan ko lang siya kagabi at dito na ako nakatulog. Isa pa, tinataboy niyo na ba ako? Ayaw niyo na ba akong pauwiin sa bahay natin? Sagot ko naman. Saglit na natigilan si Mommy at seryoso kong tinitigan sa mga mata. Dito ka na muna, kapag hindi ka mabuntis sa loob ng 2 buwan, pwede ka na bumalik sa bahay natin at kami na mismo mag-aasikaso sa divorce ninyo. Sagot nito na kaagad ko namang ikinanganga. Anong klaseng kondisyones ito? Bakit may buntisan na kaagad na napag-uusapan? Buntis? Ako? Mi naman, paano ko mabubuntis kayong hiwalay na kami ni Demetrio? Sagot ko. Paano ka mabubuntis? Naabutan namin kayong magkatabi sa isang kama. Tapos tatanungin mo ko kung paano ka mabubuntis? Julian naman, hinayaan mo sarili mo na tumabi ulit sa asawa mo. Kaya may tendency ka talagang mabubuntis ulit. Kami ang mga magulang mo at hindi kami papayag na ikaw na lang ang palaging agrabyado. Sagot ni Mommy. Advance lang talaga itong mag-isip. Gets ko na din, iniisip niya na may nangyari sa amin ni Demetrio kaya ganitong desisyon niya. Ano ba naman ito? Bakit ba nakatulog ako kagabi? Hayst, pahamak talaga tong paglalasing ni Demetrio kagabi Mukhang mapapasubo na naman ako nito. Mi naman, ang dumi naman ang isip niyo. Hindi ako basta-basta bubukaka kay Demetrio no? Natulog lang talaga kami. Walang nangyari sa amin kaya imposibleng mabubuntis ako. Saka kung may nangyari man sa amin, wala naman dapat na ipaglaban Hindi naman ako virgin at ilang beses na may nangyari sa amin. Hindi na din ako dalaga para maging ganito kayo kahigpit sa akin. Isa pa, niloko ko ni Demetrio na yan at wala na akong balak pa na makipagbalikan sa kanya. Mahaba kong sagot. Lahat ng gusto ko sabihin na sabi ko na yata, makaligtas lang ako sa gusto nilang mangyari. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na muling makakasama sa isang bubong si Demetrio. Baka konsumisyon ang aabutin ko nito kung nagkataon. Lalo na't hindi ko pa na-confirm kung talagang hiwalay na silang dalawa ni Cuddle na yon. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na pag-iling ni Mommy kaya alam kong wala na talaga akong lusot. Mukhang desisyon nila ang masusunod sa pagkakataon na ito kaya ano pa nga bang magagawa ko? Halata na hindi siya naniniwala sa akin. Talagang pinaninindigan niya na ang iniisip niya na may nangyari sa aming dalawa ni Demetrio. Don't worry, personal kong imo-monitor ang pagsasama niyong dalawa ni Demetrio. Hindi naman ako papayag na sa pagkakataon na ito. Ikaw ang maagarbyado. Oras na malaman ko na muli siyang bumalik sa dati niyang gawain, ako mismong puputol sa kaligayahan ng asawa mo. Muling wika ni Mommy. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Kakaiba talaga itong si Mommy Juliana. Napakatapang. Kakaibang mindset na parang gusto kong manahin ang kanyang pag-uugali. Parang ina-idolize ko na siya ngayon. How I wish na sana katulad niya ako mag-isip. Ayusin mo sarili mo, mag-uusap tayo lahat tungkol dito at huwag ka nang umipila. Akong bahala sa'yo. Muling wika nito kaya hindi na ako sumabat pa. Tuluyan na akong bumangon ng kama dahil nakakaramdam na din ako ng gutom. Hindi talaga ako mananalo kay Mommy, kaya susunod na lang muna ako sa agos ng panahon. Bahala na kung ano man ang magiging kapalaran ko sa mga susunod na araw. Naghalungkat ako ng damit na pwede kong isuot sa walk-in closet at parang gusto kong iuntog ang sarili ko kung gaano ako katanga noon. Kaya pala nagawang tumingin sa ibang babae ni Demetrio dahil nakalimutan ko na palang mag-ayos ng sarili ko.
Puro pangmanang at hindi naaayon sa style ang mga damit ko na nandito sa loob ng walk-in closet. Kinalimutan kong sarili kong fashion simula na maging asawa ko ni Demetrio. Heist, hindi na talaga ito mauulit. Hindi na ako magpapakalosyang at aalagaan ko ng sarili ko. Muli akong lumabas ng walk-in closet na masama ang loob. Paano ako makakapag-ayos nito kung wala akong nagustuhan sa mga damit ko? Mabuti pa wag nang maligo at magpalit ng damit. Mas type ko, suot ko ngayon. Mi, nagdala ba kayo ng damit ko? Tanong ko kay mommy nang mapansin ko nandito pa rin siya sa loob ng kwarto. Kabilang mga mata nito sa kakatingin sa paligid.